Okay, sabi ni Sister May, naka-record na po ba? So, okay. So, this is our Bible study for the 10th of September. And ulitin ko lang, pag-uusapan natin yung ginagawa ng Bible sa buhay natin. May epekto ang Bible sa buhay natin na siya pong ginagawa ng Diyos sa puso natin at ang ginagamit ng Lord ay ang Bible. Kaya tayo pong mga Kristiyano ay unawain po sana natin na hindi po tayo lalago nang hindi po tayo natututo ng Bible. Meron po kasi tayong kaisipan na mahilig tayong, lalo na tayong mga Pilipino, mahilig tayong mag-shortcut na pilit nating ginagawa yung isang bagay na kahit na hindi natin ginagamit yung tamang instrumento. Example na dyan, yung bang gusto mong pumasa sa test na kahit hindi ka nag-aaral. Gusto mo shortcut. Pero sa ating paglalago bilang Kristiyano, sa ating development at maturity bilang Kristiyano, hindi po natin pwedeng iwanan ang Biblia. We cannot grow spiritually. We cannot grow in Christ-likeness without learning the Bible. It's not possible. Okay? Dahil ang matututunan mo sa Biblia ay hindi mo matututunan sa ibang aklat. You cannot find the information in the Bible. You cannot find it anywhere else. Because the Bible is the power of God, it's the wisdom of God for our salvation and for our Christian maturity. Amen po ba? So, mahalaga po na maunawaan natin kung ano ang ginagawa ng Biblia sa atin para tayo po ay makapag-cooperate sa ginagawa ng Bible. Meron po akong parang kamag-anak namin na malayo. Nung buhay pa ang nanay ko, ganyan din, sinisharean siya. Pilit siyang sinisharean. Katulad ni Sister Gina Lynn, sinisharean siya ng Word of God kahapon ng wife ko. At ito naman, yung kamag-anak namin ito, pilit siyang sinisharean. Ayaw niyang makinig. Okay? Pagka inaano siya ng nanay ko, ayaw niyang makinig. Tapos, wala nang magawa yung nanay ko. Sabi niya, alam mo, bigyan na lang kita ng Bible. Pati Bible, ayaw niya eh. Sabi niya, ayaw ko nga. Makita ko pa kasalanan ko dyan. So, yan po at least siya, naiintindihan niya kung ano ang kapangyarihan ng Biblia sa tao. So, may kapangyarihan ang Biblia sa tao. At magandang maunawaan natin kung ano ang ginagawa ng Biblia sa atin para hindi po tayo magugulat at tayo po ay makapag-cooperate sa ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Amen? So, ibinibigay ko po sa inyo si Brother Jomel. Sige, Brother Jomel. Ay po, good evening po sa lahat. Purihin po ang Diyos. Amen. Meron lang akong personal testimony na nangyari lang po kanina. Few minutes back, tinawagan ko po si Pastor para po sabihin ko po sa kanya ng aking presentation ay nawawala po. Pero hindi po yun hadlang, wala po makakahadlang na hindi maituloy na ma-share ang nais na iparating sa mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi. Kaya purihin po ang Diyos, purihin po ang ating Panginoon. So, allow me to share po, Pastor. Pa-share po. Okay na, Brad. Okay. So, kagaya po ng nabanggit ng ating buting pastor kanina, ating pong pag-usapan ang Holy Bible po natin. So, ang ating Holy Bible is more than an ancient book. So, ito po ay buhay na hininga ng ating Panginoong ng ating Panginoong Diyos. So, meron siyang spiritual substances and it operates beyond our natural senses. It brings transformation, healing, and countless blessing to our lives. So para po lalo nating mas maunawaan ang mighty benefits ng within the Bible,
ay atin pong i-examine ang mga symbols in the Word of God. So that's found in the Scripture para po for the purpose of our spiritual development po. So muli, magandang gabi po sa inyong lahat. So pag-usapan natin po ngayon ang symbols of the Word of God. So alam ko po na yung mga iba sa inyo po ay comment Okay, so first one is sword is it judges our thoughts. Okay, so sabi po dito sa ating text from Hebrews chapter 4 verses 12 to 13, sabi po dito, for the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. So, tatalakayin ko po dito ang mga points. Okay, first is it convicts us. Alam po natin na ito pong ating Biblia ay sumasalamin po sa ating mga kasalanan. Kung ano man po yung mga nakakomit natin mga kasalanan, it always show us. Okay? And then, yung pangalawa po, it shows us what is in our hearts. Ipinapakita po kung anong nilalang ating mga puso. Okay? And yung mga wrong motives po natin sa ating buhay, dito po nare-reveal ang mga ito. So ano man yung mga itinatakbo ng ating mga isip, minsan na akala po natin ay hindi po nalalaman ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ay clear. Kumbaga, maliwanag po ito na makikita ng ating Panginoong Hesukristo. Wala po tayong mga maitatago sa Kanya. Okay? And it reveals our sin, our dark side. Okay? Kung ano yung mga nasa dark side po natin, kagaya ng mga ninanais natin sa ating mga buhay na minsan ay akala natin ay ito nga po ay makabubuti sa ating makamundong kanasahan, pero alam po natin na ang salita ng Diyos ay inire-reveal po ito sa atin. So wala po tayong ligtas dito kundi marunong lang po tayong bumalik sa Kanya. So, ito po yung ating application. Una po ay repent. Kailangan po natin magsisi. Nung bago po kami ikinasal ng aking asawa, nag-confess po ako regarding yung mga nagawa ko mga kasalanan sa God. And it went through smoothly kasi yung way ng life ko before, it wasn't that appealing to God. So, ihiningi ko ito sa ating Panginoon. Kaya po sa atin pong lahat, nais po ng ating Panginoon na matuto po tayong lumapit sa Kanya at tayo po ay humingi ng kapatawaran sa Kanya. At ang isa naman po ay sword pa rin po, weapon against Satan. So, makikita po natin yung sa larawan pa lang po. Okay, so makikita po natin makinang, matulis. Okay, so ano po kaya ang nais na iparating sa atin ito ng ating scripture? So first, sabi po dito sa Ephesians 6:17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. And then sa pangalawa po, taken from Matthew chapter 4 verse 4, Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth. So, i-explain ko po by the verses na i-present po dito. The first one is, sa Ephesians 6:17, God wants us to deal with every sin to make us aware with our sin. So, kung may mga pagkakataon po na tayo po ay nababalisa dahil sa mga ginagawa natin at nagagawa natin mga kasalanan, we always come to kneel down. Mag-kneel down lang tayo and we come to repentance.
hilingin natin ito sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Matthew 4:4 naman, Satan attack us with lies. Kung inyo pong maalala yung tagpong ito, when Satan tempted Jesus Christ. So sabi dito, Satan attack us with lies. So ano po yung mga application natin dito sa buhay? So first, we fight Satan with the truth. Okay? So para malabanan po natin yung lies ni Satan, magbasa po tayo ng Bible to know the truth. Kasi ang ating pong Biblia ay ang ating pinaka-fundamental truth and guidance sa ating buhay. Ngayon po ay dadako naman tayo sa ating pangatlo. The third symbol is hammer. Okay? Unstoppable. Okay? Bakit po natin nasabing unstoppable ito? Kung inyo pong titingnan, ang martilyo, yung hammer natin, ay sobrang tigas po. Okay? So yung characteristic po niya ito po ay talagang pinatigas para po ito ay it can break. Okay? Makadurog. So tingnan po natin ang sinasabi po ng ating scripture. Ang sabi po dito sa Jeremiah 23 verses 28 to 29, sabi po dito, it's not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces. So, ang paliwanag po dito, the first is, gaano man katigas ang ating mga puso, ang salita ng ating Panginoong, ang salita ng ating Diyos po ay kayang-kaya po na tayong durugin. Okay? So, minsan ipinagdadasal natin na nawa ang ating mga puso ay i-change ng ating Panginoon from heart of stone into a heart of flesh. Pero yung prayer po natin dito, dapat ay maging alam mo yun, maging ano po yung heart natin for correction. Willing po andun yung willingness natin na magpa-correct sa ating Panginoon nang sa gayon po ay yung mga prayers natin para matransform yung ating heart of stone into heart of flesh ay mangyayari, igagawad sa atin ng ating Panginoon. So ang atin pong application dito, ang una po ay be humble, matuto po tayong magpakumbaba. Ang pangalawa naman po, be repentant. Matuto po tayong sa ating pagpapakumbaba, nais din po natin ng ating Panginoong Hesukristo na magkaroon po tayo ng repentant heart. Kasi kung hindi natin pagsisisihan ito, lalo pong titigas ang ating mga puso. Lalo siyang, kagaya nga po ng sinasabi nila, yung labas ng ating puso, lalo siyang babalutan at lalo pa po itong titigas hanggang maging get used na sa mga kasalanan. So wag po natin hayaan ng ating mga puso ay patuloy na tumigas po ito, bagkus ay hilingin natin sa ating Panginoon, magpakumbaba po tayo, at hilingin natin sa ating Panginoon ang kanyang pagpapatawad. Ang isa pa po ay kailangan po ang ating mga puso ay open to rebuke, yung mga sarili natin. If we're open for rebuke, kailangan din po ay open tayo sa correction. Hindi yung mapag-ibabaw tayo. Huwag nating pairalin yung ating mga pride, ilapit natin sa ating Panginoon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran dito. And ayun lang po, doon po nagtatapos ang aking presentation. Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Jomel. Kung meron pong mga supplements from Pastor. Brother Jomel, will you maraming salamat po sa lahat. on your slides, mga 1 or 2 slides? Balik ka lang, Brother Jomel. Go back 1 or 2 slides. Brother Jomel. Balik ka lang. Oh, Brother Jomel. Go. Please share your screen, Brother Jomel. Brother Jomel, please share your screen again. Hello po.
Pastor, nawala po ba kami? Hindi. Nawala yung screen mo. Paki-share mo uli yung screen Hello mo. po? Paki-share mo uli yung screen mo. Nawala Okay. yung screen mo. Share mo uli. Yan. Okay po. Pero, okay po. Punta ka dun sa hammer, please. Okay po, Pastor. Okay. Pasensya na po, nawala po at ang aking presentation. But anyhow, it can break. Okay, so dito po, sabi po dito sa ating scripture from Jeremiah 23, verses 28 to 39, is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks rock in pieces. So, ang ating pong explanation dito for number one, no matter how hard we are, kung gaano katigas ang ating mga puso, the Word of God will break us. Basta't handa lamang po tayong magpasakop sa ating Panginoon. So, para po dito sa ating application, ang una po ay we have to be humble. Matuto po tayong magpakumbaba. Huwag po nating hayaan na nangunguna yung ating mga pride minsan na huwag po tayong mahiya na humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. So, we should have a repentant heart. Kailangan maging handa po tayo na humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon ay wala siyang ibang ninanais kundi ang mapatawad ang kanyang mga anak. Ang pangatlo naman po ay open to rebuke and correction. Kailangan maging handa po tayo for rebuke and correction. Bilang Kristiyano at anak ng Diyos, ninanais po ng ating Panginoon na maging malambot lamang po ang ating mga puso upang sa gayon ay maging mas madali po tayong ma-rebuke sa lahat ng mga hindi ka nais na ginagawa natin. And at the same time, free po tayo sa correction. Para po nang sa gayon ay makalakad po tayo dito sa lupa na naayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. At dito po nagtatapos ang aking presentation. If there might be some points na nais pong idagdag na ating pastor, maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat. Hello? Hello? Hello, Pastor. Ayan. Hello, Pastor. Yes. Brother Jomel? Opo. Pwede mo bang ibalik yung slide mo doon sa picture nung hammer? Okay, Pastor. Yan. Okay. Yan. Yan. Tama na yan. Okay. Yan. Kaya may idadagdag lang po ako. Bakit hammer? Bakit hammer? May sword, hammer. Ano yun? Ang sinasabi nito, hammer breaks a rock in pieces. Bakit rock? Ano itong rock? Itong rock, isang ibig sabihin ni ito, mga kapatid, yung ugali natin, yung maling ugali natin na tumigas na. Meron po tayong ganun eh, yung matagal na nating ugali, matagal na nating kasalanan na tumigas na. Lagi tayo na pagsasabihan, na alam natin na mali, pero for some reason, hindi natin nababago at tumigas na at parang minsan tayo mismo ay gina-justify na natin. Di ba may mga ganyan po tayong mga ugali, di po ba? So matigas na yan at hindi na makuha sa kaunting pasabi. Ang ginagawa ng Diyos, binabakbak niya. Ano ang ginagamit niya? Yung Word of God. Okay? So, salamat po, Brother Jomel, sa inyong paliwanag na, it breaks. Ang gusto ko lang pong sabihin po sa atin po ngayong gabi ay
Bawat isa po sa atin, meron pong ganyan. Pati po ako, Opo, Pastor. wala pong perpekto sa atin mga kapatid. Mayroon po tayong ganyan na isa-isa na binabakbak ng Diyos yan. At Amen. pagka yan binakbak, hindi yan masarap. Masakit yan. Kaya ang sabi ng Brother Joel, ang Amen. solution is we are to be open to rebuke and correction. At yung rebuke at saka correction, masakit yan. Yung bang sinasaway ka ng harap-harapan. Hindi tao ang gumagawa niyan. Hindi tao ang gumagawa niyan. Ang Diyos ang gumagawa niyan sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Biblia. Kaya ang mahalaga po sa atin, we are open. Pagka po tayo nagbasa ng Biblia, huwag mong isipin na puro sarap lang yan. Isipin mo na pwede ka rin diyang i-rebuke, pasawayin, at pagsalitaan ng... Pwede ka dyan i-rebuke, sawayin, at pwede ka dyan pagsalitaan ng Diyos ng medyo masakit at medyo malalim. At pagka yan ang ginawa ng Diyos sa iyo, huwag titigas ang puso mo. Huwag kang magmamatigas. Nitong nakaraang Martes, tinawag ako nung pinsan ko na magturo ng Bible study nila sa Bicol nga pala yun. Merong Bicol, may Isabela, halo-halo 50 na mga kabataan. Nung sinabi ko, may mga pinaliwanag ako. Sabi ko, kayong mga kabataan, huwag kayong magpapaligaw sa hindi mananampalataya. Huwag kayong mag-aasawa ng hindi Kristiyano. Kailangan Kristiyano din. Ang sabi nung iba, mga teenager at saka mga college student, sabi nila, Amen, Pastor, kahit masakit. Nasagot. Amen, Pastor, kahit masakit. Yun. Kailangan meron tayong ganun. Na, Amen, Lord, kahit masakit. Okay, so tama po yun. We have to be humble, repentant, and open to rebuke. Because the Word of God is like a hammer. Okay? So, amen. Salamat po, Sir Jomel. Thank you po. For the supplement. Salamat po. Opo. God bless po sa lahat. Amen. Sir Rolly? Gandang gabi po sa lahat. Ako si Rolly. Konting background lang po. Ako po ay isang anak ng isang magsasaka. So, kung aking natatandaan po dati, almost 20 years na rin po akong hindi pumupunta ng gumagawa ng trabahong ito. Pero kung naaalala ko pa po, nagsisimula po yung pagsasaka sa pamamagitan ng pagpupunla. Yun, so Ilocano po ako. Okay? Tapos bubunutin po siya, tapos itatanim sa mas malawak po na mas malawak po na parte ng bukid. So, yung time po na yon po siya, with yung 3 piraso na itinanim po sa mas malawak na po na parte ng bukid, dadami, mag-anak din po yon. Dadami until such time na siya ay magdadawa na. Ibig sabihin po ay Mamumunga. kakaroon na ng mga yung butil, gagapasin na sa amin po sa kiskisan, yun po. Ay, na-signal mo. Nawawala ka, Brother Rolly, Yun. So, pero on that particular anihin, kasi minsan po may nangyayari po ng palay na tinatanim namin, biglang bumagyo. So, ang nangyari po, nawalan po siya ng hindi ko na kompleto yung paghinog niya. So, hindi po siya napakinabangan. So, yung dating inaani po namin na mga 60 kaban rice po per hectare, doon sa amin na kalahating area, parang nangyari lang po, naging 18 lang. So, lugi po siya. So, ano po yung point, ang isa po na pa po,
kung magpupunla po, gagamit po kami siguro para sa 1 hektaryang lupain, gagamit po kami ng 3 sako ng palay. Tapos pagka mag-aanin na po kami, more or less 100 kaban of rice ang pwede namin anihin sa 1 hektarya. Mhm. So, yun po yung way ng aming pagsasaka. Share na po ako. Okay. Right. Okay na po, Pastor. Nakikita po? Mm-mm. Okay po. So, yun po. Wala. Naalala ko lang. Hindi. Yun po. Doon po sa particular na po ngayon, ang gusto ko lang pong iparating sa inyo, yung kakonti, pwede po siyang dumami. Pwede times 10 or times 20 or times 50. So, ganun po yun. Ganun po. Ganun po yung pwedeng maaani po natin kapag tayo po ay nagtanim. Pero, yun nga lang po, meron yung mga pagkakataon po na, gaya ng sinabi ko kanina, nababagyo, nababaha, kaya nasisira. So, pumunta po na po tayo sa ating pang-apat po na symbol ng ating pag-uusapan ngayon. Ito po yung seed na nagbibigay ng bagong buhay. Ito po ang ating teksto. 1 Peter 1:23-24. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. Okay. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ano po ang ipinaparating po nito sa atin? Na nandito po, ito po yung seed na nanggagaling sa Diyos. Kapag ang seed na po na ito ay nanggaling sa Diyos, hindi po siya masisira. Kahit anuman po ang mga dumating na sakuna, hindi po siya masisira. Pagkat itong word of God na ito is like a seed. So yun po yung una po nating punto dito po sa verse na ito. The word of God is like a seed. So, ito po. Ang pangalawang punto po natin, kung mapapansin nyo, for you have been born again. So, ano po yung ibig sabihin ng you doon? Ikaw, ako, si Pastor, si Maggie, si Scrum, tayo pong lahat, kanyang salita. So, good news po yun para sa atin sapagkat itong mga salitang ito na nanggaling sa Kanya sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia ay talagang nakatanim na po sa ating puso. Alam naman po natin na kapag ang Diyos ang nagtanim sa ating mga puso, hindi po yun masisira. So, yun po ang Hello. Alawang punto po natin dito, planted this tayo. So, ito pa po yung isang sa 2 Timothy 3, for you, continue in what you have learned, so those from whom you learned it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Okay. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong panapaniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo sa iyo. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. So ano po yung point natin dito? Ito po, the seed grows in the heart
over time. So, mga kapatid, minsan po pag nare-reveal yung ating mga pagkakamali, sasabi natin, di ba tinanggap ko na si Kristo? Bakit parang bakit minsan bumabalik pa rin ako sa dati kong gawin? So probably, you're just starting to mature. So yun, at least pinapaalala po sa atin na minsan, it's okay na nakakagawa tayo ng hindi maganda. Minsan nasasaktan natin si Lord. But ito po yung punto natin. Hindi po yung dahilan para tayo makonsensya mas lalong lumayo sa Kanya. We know na yung seed na pinunla sa ating mga puso, ito po ay lumalago pa lang. It takes time. Pero sana po hindi po yung gawin na mananatili po siyang isang gaya ng sinabi ko, isang sanggol, isang infant sa ating puso. There should be maturity. So yun po yung pangalawang punto po natin. Amen. Ang pangatlong verse nating babasahin ay sa Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Hindi ko ay kinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Sa mga Hudyo at sa mga Brother Rolly? Hintil. Ang Rolly? point po natin dito is this, ito yung gospel. Mga kapatid, ito maraming pagkakataon. Pang-apat na punto na itong Word of God brings salvation kanina, but we are born again. Kaya ba, sir? Baka, Brad, nagchachapi ka. Patayin mo kaya muna yung video mo para mas maganda yung flow ng internet mo. Para hindi ka Video ko, mag-chappy. sir? Patayin mo yung video mo. Okay po. Hindi, yung video mo. Ito. Okay. Okay. Wait lang. Yung para hindi ka namin makita, para hindi ka mag-chappy. Yan. Okay. Saan pa ako babalik po ako, Pastor? O diretso na po? Sige, balikan mo, Brad. Saan po ako babalik? Sa seed? Yan, yung Romans. Yan. Okay. So ito po. So, ito po yung ating pangatlong verse na pag-uusapan dito po sa seed. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. So, yun nga po. Hindi ko kinahihiya ang magandang balitang ito sa Tagalog, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. So, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Ito po yung word, yung gospel po, na nagbibigay ng salvation sa atin. Amen. So, ang ating pang-apat na punto, the Word of God brings salvation to the person na pinagtamnan nito. Okay. So, yun po. Ganyan po the power of the Word of God, that this Word will bring us to salvation. So, yun po yung ating pang-apat na punto. So, ito po ay isa-summarize po natin kung ano po yung ating mga punto kanina. Una po, the Word of God is like a seed. Pangalawa po, planted in the hearts of men. The seed grows in the heart over time, and it brings salvation to the person. Amen. So ano po yung ating application para sa
kaunawaan pong ito. First, we need to nourish the seed. Okay? So nakita niyo na po kanina na kailangan nating in-nourish kung ano po yung ating mga nababasa. We need to continuously read the Bible para mas lalo po nating naiintindihan yung Word of God. Pero mas mahalaga po sa lahat ay ang ating pag-obey. Being the receiver of the seed. Okay, so pag tayo nahayuan, we know that Jesus saved us because He died for us for our sin. Okay, so yun po, we need to obey and we need to read the Word. Paano po naman sa natamna natin? Paano po yun? Pagka natamna, kapag ikaw po ay nagkaroon na ng you are saved. You are saved because you received the seed. Na-nourish mo na po. Hindi pwedeng sa atin lang po yun. We need to share. Paano po natin siya ma-share? We need to plan. Kaya nang nangyari po. And, syempre, through evangelization. So, we need to, as a planter or sower, we need to do this, to share and to evangelize. So, paano po natin ito gagawin? Tatayo tayo sa manama at sasabihin natin na Jesus saves me, mga kapatid. Yun po ba? Medyo hindi sa kalagayan po natin ito. Pwede naman, pero probably it's more effective if we are going to develop relationships dun sa mga hayuan natin, lalo na kapag sa mga unbelievers. So, gaya ng we share, and then mas madali kasing mag-share kapag medyo mas malalim na yung relationship ninyo. Of course, kapag na-sharean mo na, of course, papasok na sa LG natin, wherein we are going to disciple them. Okay, so yun po ang ating pangalawang point. So, yung unang application po natin, to nourish the seed. At yung pangalawang application po natin is to share, plan, and evangelize. Yun, napahaba pa yata ang aking explanation sa number 1. Parang kinakabahan na, parang Brother Bobby, pasensya ka na, napahaba yata ako, Brother Bobby. Bibilisan ko na, Brother Bobby. Napahaba yata ako dun, brother. Okay, next po, mirror. So, hindi po ako yan. Okay? So, paano po yan? Ito po yung ating verse for this particular symbol, yung mirror. It will reveal. It reveals. So, James 1:23-25. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror. And after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. So 25, but the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Ito na po, kapatid. Inire-reveal na po tayo ng salamin. Sino ba tayo bilang mga tayo po ba yung kagaya ng isang tao na nakikinig na salita, ngunit hindi sumusunod? Ang sabi dito, katulad lamang siya ng isang tao na pagkatapos makita ang kanyang sarili, kakalimutan ng kanyang anyo, at wala na. Parang nakinig lang. Or tayo po yung Kristiyano, yung pangalawa po, na sinasaliksik. Pag halimbawang may sinabing verse si pastor, para bang are we the Christian na pag-uwi natin ng bahay or after the service ay babasahin natin at sasaliksikin natin? At higit sa lahat, tayo ba ay we are going to look intently and we are going to obey na talagang pagsisikapan natin, we will do it continuously. Hindi natin ito kakalimutan.
At gagawin natin to. We are going to obey. And then, ito po ang napaka-isang malaking pangako na we will be blessed in what we do. So, ano po yung ating punto dito? Yeah, we are blessed not by what we know about the word, but by what we do. We are blessed as we obey or live out the word. So, yun kapatid, sana ma-reflect sa atin. Minsan lahat, ako talagang, minsan hindi ko, nakikita ko lang yung salamin. And there was a time, minsan nangyayari pa rin, na I am excited kapag Sunday to hear the word. And then after Sunday, what will happen next? Minsan yun, hindi ko na po minsan nakakalimutan ko na po kung ano yung napag-aralan. Kasi it's more on, yung pakinig lang nagkatapakinig, nagbabasa. But what really matters for us to be blessed is for us to obey and live out the word. Ano po yung ating application po dito? We need to remember, tama po yun, we need to read our Bible. Okay, but we are blessed as we obey, not as we learn. So, iba pa rin, yung isa sa pamuhay po natin, yun po yung pinakapunto po dito sa application ng mirror na po na ito. And of course, we need to live out the word. Yung tipo na, ako ay nakakilala ng Diyos, ako na ay nagbabasa. Ano na kaya ang pagkakaiba ko sa mga taong hindi pa nakakabasa at hindi pa nakakakilala kay Diyos, hindi pa nakakakilala kay Kristo? So, itanong po natin yan sa ating mga sarili. That's why we need to live out the word. Po. Yan. At ang pang-anim po sa symbol natin ay ang fire. The fire really purifies. Okay? So, yun din po yung verse na gagamitin na dito. Kasi kung napansin nyo po kanina, dun sa hammer ng kapatid na Joel, yung first statement po dun is fire. It's not my word, like fire, declares the Lord. And like a hammer that breaks a rock in pieces. Alright? So, ito po, how about the fire? Ano po ba ang nagagawa ng fire? Minsan po, meron na po tayong mga kasalanan na in order for us to get out of that sin, para kailangan nating dumaan sa apoy. Kailangan nating dumaan sa matinding paglilinis, pagtatanggal ng mga, kumbaga yung mga kasalanan na nakadikit na sa ating mga katawan, sa ating laman. Dito po sa Jeremiah 29, ito po yung sinabi, "But if I say, I will not mention him or speak any more in this name, his word is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it in, indeed I cannot." Sa Tagalog, ngunit kung sabihin kong kakalimutan ko na si Yahweh at hindi na magsasalita para sa kanyang pangalan, yun po yung ating mga kasalanan. Para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan. So that is how, ito po yung point dito. This fire reveals our sin. Okay? So if the Holy Spirit reveals our sin through reading the Bible, para bang nandun talaga yung salita na parang apoy, na talagang hindi mo makontrol. Okay? Na kailangan niyang magkaroon, talagang there should be a way, dapat merong mangyari. Okay? Dahil na-reveal na yung ating mga kasalanan for us to repent and ask for forgiveness. So John 14:26, the Holy Spirit. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name,
will teach you all the things and will remind you of everything I have said to you. So ano po ba ang ginagawa ng Holy Spirit? It convicts us of our sins as the Holy Spirit reminds us of the Word of God. Okay. So, kapag tayo po ay nagbasa, okay, nakita na we are, and God reveals ang ating mga kasalanan, and the Holy Spirit, nasabi na pinaramdam na sa'yo ng Holy Spirit, ay, yun na, huwag ka nang magmatigas pa. Huwag mo nang magmatigas pa kasi hindi mo rin kakayanin. And this is for our own good. So ano ang points natin dito sa fire? It reveals our sins. It convicts us to our sins as the Holy Spirit reminds us of the Word of God. So ano ang ating application? First, we need to be humble. Humbly accept what the Word says to us. Kung ano na yung binigay sa atin ng Word. Pag sinabing forgive, forgive. Huwag nang patigasin ang puso. Patawarin mo na ako. Nandito ko si Sir Martin, kumihingi po. So, yun po. So, you need to forgive. And the next one, don't harden your heart. Ito po yung ating pride. So, yun po. Yun. Ang susunod na po ay, Pastor, do you have something to say po? Bago pang Brother Bobby. Kaya Sister Mads, patawarin mo na raw. Don't harden daw your heart, Sister Mads. Yun po. Don't harden your heart. Kaya nga, Pastor, sinasabi ko sa kanya, kaya yung mga Sister May, yung mapagpatawad na puso. Amen. Thank you po, Brother Rolly. Thank you. Comment na po. Comment down below. Pwede po bang mag-react? Yes po. Saan po kailangan po ng slide, Brother Ray? Hindi Yung na slide kapatid. Diyan lang sa picture mo, naka-react na ako kapatid. Purihin ng Lord. God bless kapatid. Yes. Purihin ng Lord sa buhay mo. Brother Bobby. Parang namamadali mo, Pastor, si Brother Bobby. Ano na? Kala ko mayroon pa kayong idadagdag sa sinabi niya. Okay na. Share screen mo na. Kaya PowerPoint ka? Meron. Share screen mo. Yan. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Mga hindi nakakilala ko sa akin. Ako po si kapatid na Bobby. May bahay at saka may isang anak na nag-aaral po dito sa Bahrain. Magandang gabi po. Alam ko, Brother Bobby, anak ka rin ng magsasaka. Ay, ganoon din po. Anak din po ako ng magsasaka. Tama po kayo. So, ang po na topic po natin na kung saan ang Biblia ay sinisimbolo ng isang lamp, ilawan, nagbibigay liwanag. Yan po. Nagbibigay tanglaw. Yan po ang katangian po ng lamp. Katangian ng ilaw kung saan ginamit sa Biblia bilang simbolo ay ang pagkakahalintulad sa salita ng Diyos. Ganun din sa ating buhay. Ang layunin ng ilaw ay magbigay liwanag. Ito ba? Tanglaw at magbigay tatlaw sa ating mga
sa ating dinaraanan kung saan man tayo pupunta. Ang ilawan ang madilim na parte at madilim na lakbayan ng ating buhay. Sa buhay Kristiyano, layunin ng salita ng Diyos o ilaw o Biblia ay ang unti-unting baguhin ang ating buhay sa makadiyos na pamamaraan. Kumbaga may proseso, may paglago, yun po. Hindi ka nananatili sa iyong kinagisnan, hindi ka nananatili sa iyong kinamulatan mula nung bata ka, kundi may paglago at may pagbabago habang nag-aaral ka ng Biblia. Mismo nga ating Panginoon ay salita ng Diyos ang kanyang ginamit panlaban kay Satanas noong siya'y tinitempt sa ilang, di po ba? Papansin nyo doon na palagi niyang binabanggit ang it is written. It is written, nasusulat. Yun po yung lagi niyang binabanggit para mapagtagumpayan niya yung temptation ni Satan. Means ginagamit ng Panginoong Jesus or kino-quote niya ang banal na salita ng Diyos kay Satan para mapagtagumpayan niya ang temptation. Ang salita ng Diyos ang ginagamit po niya. So, the Bible is a day. Ang Biblia ay isang tanglaw na salita na gumagabay araw-araw sa mananampalataya. So, meaning, ang Biblia nagpapakita ng tamang daan. Nagpapakita o nagtuturo ng tamang daan. So, pinapakita ang tama at ipinapakita po at tinuturo po ang tama at mali. Yun po ang Biblia. Ang Biblia, hindi po ito pangkaraniwang libro na binabasa at binasa mo, natuto ka, may nalaman ka. Ngunit hanggang doon na lang. Pero itong salita ng Diyos, kung saan pinakamataas, pinakadakila sa lahat ng babasahin. Ito po kaya po tinawag ko itong aklat ng buhay. Kaya lahat ng gusto mo, itanong mo, andyan po sa Biblia. Kung dati sa paggawa ng kasalanan ay para bang yun na yung buhay mo araw-araw. Pero nung nagbabasa ka na ng Biblia, na ipapakita na, nabubuksan na ang iyong kaisipan sa tama at mali. Po. Sabi dito sa yun po, sa the Bible shows the way. Yun po, ipinapakita po niya yung mali, tinuturo po yung tama. Sabi dito sa Psalm chapter 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a lamp for my path. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. A light for my path. It lights the way. Ibig pong sabihin nito. It lights your way. Kanyang salita kung paano maglakad sa tamang landas ng buhay. Pinapanatili tayo sa tuwid at tamang daan tungo sa mabuting buhay. Pinapakita yung tamang daan. Yun po. It shows direction in life. Nililiwanagan po ang daan kung saan ka pupunta. Yun po. Nililiwanagan yung tamang daan kung saan ka pupunta. It shows direction in life. Kung dati ang buhay mo ay bisyo, sugal, chismis, ano po,
Ngayon, unti-unti na may kaliwanagan, may direksyon, kumbaga, may patutunguhan. It shows direction in life. Yun nga po. Ano po? Ano pa po? It gives wisdom in making decision. Karunungan sa pagdidesisyon. Kung minsan, dumadating tayo sa punto na mas nauuna ang ating pansariling kakayahan o mas nauuna ang pansariling desisyon at hindi ang karunungan mula sa Diyos. Kaya kadalasan, ang kinalabasan ng desisyon ito ay kaguluhan at unrighteousness. Yun po, the Bible gives wisdom in making decision. Kung nasubukan nyo na po ang mga kapatid ang gumawa ng plano at gumawa ng desisyon ng hindi man lang humingi sa pahintulot ng ating Diyos through prayer, di po ay hindi maayos. Hindi po maayos yung flow. Wala pong magandang patutunguhan. Yun po. Hindi gaya ng through prayer, hindi gaya po ng wisdom that comes from God. There is pure, yun po. There is peace, there is loving, there is gentle, ano po ba? There is sincere, there is full of blessings. Yan po, yung wisdom that comes from God. So, we need to start making God decisions and not our good decisions. Amen. We need to start making God decisions and not our good decisions. God wants us to follow Him step by step without knowing of or worrying of kung ano man yung kalalabasan. Basta patuloy lang tayo na pagsunod at pagtitiwala na sa kahuli-hulihan ay ang ikakabuti natin ang nais niya. Dahil sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Dahil batid ng Diyos ang mga plano para sa atin, hindi natin ikasasama, kundi para lang sa ikabubuti po natin. Application, let the Word of God be the guiding light in your life. Consult the Bible when making life decisions. Para mahanap po natin ang gustong desisyon, ang gustong kalooban ng Diyos sa ating buhay, at para lubos na mas makilala po natin ang ating Panginoong Hesus-Kristo, hanapin po natin siya at kilalanin sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita, kundi ang Biblia. Yun po. So number 8 po, Brother ang Bobby. Biblia, it's symbolized also. Brother Bobby, Opo, sir. meron lang akong patutuo tungkol dyan sa life decisions na yan. Nung nanliligaw pa ako sa misis ko, talagang tinanong ko ang Lord, siya ba ang magiging asawa ko? At Amen. sa aking pagbabasa, nabasa ko sa Lucas 2:1-2, na yung sabi ng God kay Joseph na iuwi mo na si Maria. Na don't be afraid, take Mary home. Yun yung parang tumimo sa puso ko na parang nangusap ang Holy Spirit sa akin doon na, oo, huwag kang matakot. Kasi may takot ako noon eh. Takot ako mag-asawa. So, sabi na, pinawi ng Diyos ang takot sa puso ko noon. Parang sinabi ng Diyos sa akin na, huwag kang matakot.
yan na yung magiging asawa mo. So, ayun, hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Kaya, Yun nga. Siya na nga. oo, kaya tuwan-tuwa ang misis ko. Kaya tuwan-tuwa ang Panginoon. So, yun po. Patutuo lang po. Yun. Thank you, Brad. Salamat Thank you. Continue. Salamat po sa patuto nyo. So yan po yung message ko, yung patuto ko ni Pastor. We need to start making God decisions and not our good decisions. Yun po. Sa pangwalo pong symbols natin, which is food, pagkain. Sino ba naman ang hindi magagalak sa pagkain, di po ba? Sisigang pa ako mamaya, Brad. Para sa lahat ng para sa lahat ng punto, kapatid, ito nagustuhan ko kaysa doon sa martilyo, ano yan? Opo, nagagalak po lahat pagdating sa pagkain. Yun po, pagkain. So, tulad po ng pagkain, ang Biblia rin ay pagkain nagbibigay lusog. Yun po. Nagbibigay sustansya, nagbibigay lakas. Kaya, food is nourishment, ika nga. Food is nourishment. The Bible is a nourishing food that feeding the soul. Feeding the soul. Yun po. Nourishing food. Nagpapalusog. Healthful. Kumbaga, nutritious. Yun po. Ano pa yung ibang, yung kalugan ng nourishment? Beneficial. Yun po. Kung ang ating physical na katawan ay nangangailangan ng pagkain masasarap, gawin din naman ang ating spiritual. Ang Biblia ay nagpapakain sa ating spiritual. At kung ang physical na katawan ay pinapakain natin para lumakas tayo, dapat ang ating spirito ay pinapakain din po natin. Di po ba? So, ano po yung papakain natin? Yan po ang salita ng Diyos, ng Biblia, na pinabasa po natin. Kailangan po natin iyan para sa pagpapalakas spiritual. Sabi sa Matthew 4 ng NIV, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Amen. Sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, kung sa konteksto nating mga Pilipino, hindi lamang kanin. Kumbaga, kung sa kanila is bread. Sa atin, hindi lamang kanin at ulam. Nabubuhay ang tao. Ito talagang Pilipinong-Pilipino, di po. Hindi sinangag, Brad. Hindi ba sinangag? Kanin talaga. No? Mas malakas na yun po yung kanin. Pag kinumpara mo sa bread. So, kung tayo mga Pilipino ay nabubuhay sa kanin, ang salita rin ng Diyos, kung ang konteksto po natin ay nating mga Pilipino ay sa ulam nabubuhay, kundi sa salita na rin ng Diyos. Dahil nga, kailangan po ng Espiritu natin ang salita ng Diyos. Isipin mo mga kapatid, kung ang physical na katawan mo at pinapakain mo ng masasarap, healthy, paano naman ang spiritual mo? Di po ba? Kapag hindi ka nagbabasa ng Biblia, kawawa naman ang spiritual na buhay mo. Wala kang pinapakain. Paano naman ang spiritual mo? Kapag di ka nagbabasa ng Biblia, kawawa na ang spiritual na buhay mo. Wala kang pinapakain sa iyong spirito. Sipin mo kung isasabak ka sa isang labanan na hindi ka kumakain. Kawawa ka naman. Matatalo ka. Dahil nanghina ka. Paano naman ang spiritual na spirito natin? Nasa spiritual battle tayo. Yes.
Merong spiritual battle na hindi natin nakikita. That's true. So, kung mahina ka spiritually at hindi mo pinapakain ang spirito mo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, salita ng Diyos, pwede kang matalo ng kaaway. Kasi mahina ka. Wala kang lakas. Wala kang panlaban. Wala kang panlaban kay Satanas. Dahil sabi dito sa Ephesians 6:12, we are not fighting against humans, we are fighting against forces and authorities and against rulers of darkness and powers in spiritual world. Sa Tagalog, sabi po, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahalang kadiliman po, sa umiiril sa mundong ito, sa libutan ito, sa mga hukbong spiritual na kasamaan, sa mga dakong kaitasan. Kaya mahalaga po mga kapatid, ng spiritual na buhay natin ay pinapakain po natin. Meron tayong panlaban sa spiritual battle at sa spiritual na labanan. Kaya palagi po tayong magbasa ng Biblia para may panlaban po tayo. Sabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 2 to 3, like newborn babies, crave pure milk, spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Now that you have tasted the Lord is good. Grow up in your salvation. Ano po? Grow up in your salvation. Ibig pong sabihin nito, we start as a babies na wala pong masyadong alam at so kailangan po ng magpapalaki. Kailangan po ng magpapalaki. Kailangan po ng magpapalaki po sa atin. So, ano po yung kailangan? Kailangan po natin ang Bible. Kailangan po ang Biblia. Spiritual milk. Kasi hindi tayo ginawa na perpetual babies po. Hindi po tayo ginawa na panghabang buhay na baby. Kaya dapat may pagbabago. Grow up in your salvation nga po. Dapat may paglago. Nga po. Amen. We have to grow in our salvation. In short po, may maturity. Yun po. We have to mature. Hindi sa ating talino, hindi sa ating experience, kundi ang tunay na Kristiyano ay kilala niya ang Word of God at pinapamuhay niya ito. Hindi lang po siya nagbabasa, hindi lang po niya binabasa, kundi ipinapamuhay po niya ito. You have to grow up in your salvation. Yun po. Another one sa Hebrews 5:12 to 14. Yung tagpong pong ito, bali kausap po ng Hebrews, noong Hebrews dito, yung mga Kristiyanong parang nabansot sa pananampalataya at hindi sila lumaki. Yun po, Pastor. Tama. Hindi po sila lumaki sa pananampalataya. Sabi sa verse 12, in fact, though by this time you ought to be teachers. Sabi niya, mga teachers na dapat kayo. Sabi niya, you ought to be a teacher. Sabi niya, you need someone to teach you to the elementary truths of God's word all over again. Dapat mga teachers na kayo, sabi niya noon. Pero ngayon, kailangan pa na magtuturo sa inyo, sabi niya noon. You need someone to teach you the elementary truths, God's word all over again. And you need milk, not solid food. So, makikita po natin dito yung you need milk, not solid food. Yung dalawang symbolism ng food dito, which is milk,
and solid food, which is the Word of God. Mm. Which is the milk is for the elementary teaching. And the solid food is teaching about righteousness, yung mature. Yun po. Anyone, sa verse 13, anyone who lives on milk, being still an infant, and is not acquainted with the teaching about righteousness. So yung milk, pang elementary, pang bata. Yun po ba? It is for the elementary truth, means pang bata. Yun po yung sinasabi doon. At yung solid food is for teaching about righteousness. Ano ang teaching about righteousness? Ano po? Ano po ang teaching about righteousness? Teaching about righteousness, this is the correct way of living. The way of living according to the Word of God. Ibig pong sabihin, ang taong ito ay hindi masyadong nabubuhay sa lumang kapamaraanan niya. Kumbaga, mature na siya. Dahil unti-unti nang nagbabago ang buhay niya ayon sa salita ng Diyos. But sa verse 14, sabi dito, but solid food is for mature. Ano po ba ang ibig sabihin ng is for mature? So, ang mature, sino ang mature? Dito. Ano ang palatandaan ng taong mature? Who by constant use, who have trained themselves to distinguish good from evil. Natututo na sila to distinguish good and evil. Ano po? Natututo na po sila. Dahil mature na po sila, natututo na sila to distinguish good and evil. So how? By constant use. Sa patuloy na pagbabasa, sa patuloy na paggawa mo o pinapamuhay mo ang salita ng Diyos, nagiging mature, nagdi-distinguish na po ang good and evil. Hindi sila maalam sa Biblia, kundi ipinapamuhay nila. Kaya nagiging mature sila dahil sa pagbabasa ng Biblia. Sa mga kapatid, maturity is not just Bible learning, but Bible living. Maturity ay hindi lamang sa pagbabasa at pag-aaral, kundi pinapamuhay. Ang tiyak na dahilan ng pagiging mature, pure mature, ay yung nagsasaliksik ka, nag-aaral ka. At hindi ka lang nag-aaral, hindi ka lang sasaliksik, ipinapamuhay mo rin ang kanyang mga salita. Pwede kasing ang taong marunong sa Biblia ay tinuturing na hindi mature eh. Hindi ibig sabihin na marunong ka sa Biblia, tinuturing na kang mature kung hindi naman ito isinasapamuhay. Magaling ka nga sa Biblia, lahat ng mga katanungan ay sasagot mo kung wala naman hindi mo nan po ito sinasapamuhay, ay hindi po matatawag po na mature. Ganun din po ang taong konti ang kaalaman sa Biblia ay hindi rin po matatawag na mature. Hindi rin, kasi ang taong konti ang kaalaman sa Biblia ay hindi rin magmamature kasi konti ang kaalaman. Konti ang kaalaman niya sa Biblia. Hindi niya ito may apply kasi may kulang. Hindi niya pwedeng i-apply kasi hindi niya alam kung ano yung Biblia, ano yung salita ng Diyos. Kaya masasabi natin na walang instant talaga. Walang instant maturity sa Kristiyano. Amen. Walang instant maturity sa pagiging Kristiyano. Kailangan mong magbasa, kailangan mong magsaliksik, kailangan mong sumunod. Marami kang pagdadaanan para maging mature na Kristiyano. So,
Yun po, patuloy po tayong magbasa para maging mature at isapamuhay po natin ito. Another verse from 1 Corinthians 3:2, I give you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you're still not ready. Sa Rome, cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya ang pananampalataya, sabi dito, ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So application, learn the Bible, don't miss Bible study and worship service, have a personal and deliberate program to study the Bible. Mga kapatid, hindi po sa lahat ng oras ay malakas. Kaya huwag po nating hayaang magutom ang ating mga kaluluwa. Tayo ay magbasa ng Biblia. Panatilihin po nating malakas ang ating spiritual o pangangatawan upang malabanan natin ang hindi natin nakikita. Laging handa po tayo sa lahat ng oras kung saan target niya ang iyong kahinaan, ang aking kahinaan. Wrap up, the Word of God, yung una, convicts, breaks, regenerates, reveals, consumes, illuminates, and nourishes the individual. Yun po yung 8 simbolo ng Word of God na aming pinahayag sa gabing ito. Salamat sa kanyang mga salita sa gabing ito. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen, amen, amen. Yun po, Pastor. Salamat po, Brother Bobby, Brother Jomel, Brother Rolly. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, mamimili naman po ako next month ng 3 sisters na magtuturo din. Di po ba? Maari sigurong si Sister Carmen, siguro si Sister Marlene, Sister Lubel, siguro titingnan natin. Pero titingnan naman po natin kung para makapagturo naman po yung iba. Okay? So, praise the Lord po. Next Bible study, ako naman po ang magtuturo. At tingnan po natin kung ano po ang ibibigay na Word of God po sa atin. Okay? So, amen. Salamat po. Manalangin po tayo. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang salita sa gabing ito. Ama, tunay nga po, Panginoon, na kayo ay buhay, kayo ay nagmamahal sa amin, at hindi kayo nagkukulang ng pasabi sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong mga anak na ginamit mo na magturo ng iyong salita sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa paalala, Panginoon, na ang salita mo ang kailangan namin para kami ay lumago sa inyo. Salamat, Panginoon, sa paalala na hindi mo kami ginawa upang manatiling mga sanggol, Panginoon. Ngunit ginawa mo kami upang kami ay lumago at mag-mature at mabago ang mga buhay namin, na kami ay magkaroon ng ugali na katulad ng ugali ng aming Panginoong Hesukristo. Ama, salamat, Panginoon, na binabago mo kami hindi upang kami ay binabago mo kami hindi upang mahalin mo kami, Panginoon, dahil alam namin na mahal mo na kami, Panginoon. Lord, binabago mo kami hindi upang maging karapat dapat kaming maligtas at pumasok sa iyong kalangitan. Hindi po yun. Salamat at niligtas mo na kami, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagtanggap sa Panginoong Hesukristo, O Diyos. Salamat, O Diyos, na
Angkin namin, Panginoon, ang iyong pagtanggap. Angkin namin ang iyong pagmamahal. Angkin namin, Panginoon, ang kaligtasan na iyong regalo sa bawat tao na mananampalataya at magsisi, Panginoon, O Diyos. Salamat, Ama, na kayamanan po namin ito, angkin namin ito, at hindi ito mawawalay sa amin. Sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, walang makakapaghiwalay sa amin sa iyong mga kamay, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil kami ay makakatulong na mahimbing na alam namin, Panginoon, O God, na ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na mapagmahal, ang siyang may hawak sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapalago mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Ama, sa gabi pong ito, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagpapasalamat at pasasamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Amen, mga kapatid. Salamat po.